Okay, hello guys. Ako nga pala uli si Robert from Rich Moto. Eto na yung request nyo about Zenlo X1 versus M1A. Konting recap lang tayo. Eto yung locks ng X1 Plus. Ang gamit lang natin dito ay single bulb. Eto naman yung locks ng M1A. Single bulb lang ulit yung gamit natin dito. Times 2 na lang yung locks nito pag dalawang bulb yung ginamit. At eto ang kanyang locks. Nakita nyo naman, mas mataas na 1,000 lux ang X1 Plus. Eto naman yung pagkakaiba nila sa ilaw. M1A sa ibabaw at X1 Plus naman yung nasa ilalim. Eto yung solo ng X1 Plus. Yan yung ilaw niya. Then, eto naman yung M1A. Halos wala silang pinagkaiba in terms sa ilaw. Kaya kung wala tayong lux meter, hindi natin makikita yung pinagkaiba nila. Dahil kung sa mata lang at kung makikita mo ang pagbabasihan mo, halos same na same lang silang dalawa. Dahil hindi madaling makita ang pinagkaiba ng dalawang to. Halos parehas na parehas talaga sa liwanag, sa sukat at sa laki ng ilaw. Yun ay sa white light. Pero pagdating dito sa yellow light, tignan nyo. Mas maganda yung shape ng ilaw ng M1A kesa sa X1 Plus. Yun ay dito sa yellow light. Mahirap talagang panukat pag mata lang natin ang gagamitin. Dahil hindi talaga nito masusukat ang liwanag. Maliban na lang talaga kung gagamit tayo ng lux meter. Pero dito, kitang-kita naman natin. Maganda ang edges ng M1A pagdating sa yellow light kesa kay X1 Plus. Medyo nangingibabaw ito. Pero pagdating sa intensity ng ilaw, mas maganda pa rin or mas malakas pa rin si X1 Plus. Ito naman yung mixed light comparison ng dalawang ilaw. M1A yung nasa ibabaw at X1 Plus naman ulit yung nasa ilalim. Pinagbabali-baligtad ko lang ito ng posisyon para makita nyo kung mag-iiba yung tingin nyo sa ilaw. Masasabi ko talaga na talagang napakaliit lang ng diferensya ng dalawang ilaw na to. At pagdating naman sa price nila, halos napakaliit lang din ng diferensya. Mas mahal nga lang ng konti ang X1 Plus compared sa M1A. Pero napakaliit lang. May dumating nga pala ako, temperature tester or scanner. Ito yung init ng X1 Plus. Umaabot ito ng 50 degrees Celsius sa loob lamang ng ilang minutong paggamit. Compared sa M1 na mas mababa lang ng konti sa same na minuto na gamit ng X1 Plus. Chinek ko lang para makita nyo na mas mainit yung X1 Plus compared kay M1A. Mas malakas kasi talagang uminit yung mga mini driving light na masyadong high-powered. Lalo na kung maliliit ang body nito. Dahil heat sink ang mga body ng mga mini driving light. Kaya pag mas maliit ito, mas malakas yung tendency na mas madali itong mag-init. Dahil maliit ang kanyang heat sink. Additional information lang po ito para sa inyo. Huwag nyo po basta-basta itago yung mga mini driving light na kinakabit po ninyo. Ilagay nyo po sila sa mga lugar na madali po silang mahanginan para mabawasan din po ang pag-init ng mga ito. Ako po muna ay magpapasalamat sa mga subscriber at sa mga patuloy na nagko-comment at nagbibigay ng magandang mensahe. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko lang po malahat at maisa-isa kung sino-sino po kayo. Maraming salamat po sa lahat. Sana maibalik ko po yung tiwalang ibinigay niyo po sa akin. Maraming salamat po. Salamat po ulit sa mga nanood ng aking video. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like at share ng aking video. Saka pakiclick na rin po ng yellow bell icon para po sa mga future uploads ko pa. God bless po at ride safe sa inyong lahat.